Good morning po everyone. Kumusta po kayo sa umagang ito? Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Good morning po Ate Junmin. Good morning as all. Amen. Sa oras na ito tayo po ay mamulay-bulay sa salita ng Diyos na naman. And before po tayo mamulay-bulay, magpuri muna tayo at magpasalamat sa Diyos. Mag-awit ng mga kalangit na kanta, mga awiting palangit, awitin na para sa Panginoon. Amen. Na-acknowledge natin yung presence of the Lord sa umagang ito. Hallelujah. Sige po, ate, ilid mo kami sa mga pagkanta sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit. Salamat sa Panginoon. We worship you. We glorify your name, God. We exalt your holy name. Panginoong Jesus, ako nagtitiwala. Yes, Lord. Biyaya niya't habang buhay ko'y may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon ka't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malalapitan. Para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Yes, Lord God. Hallelujah. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat ang Diyos na hindi niya itutulod na kayo tuksuhin na higit sa inyong makakaya. Kundi galakip ng dinang tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. 1 Corinto 10:13. Amen. Yes, Lord. Wala ka pong pagsubok na hindi namin makakayanan. Hallelujah. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Ang ako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Yes, Lord, tunay ngang ikaw ay tapat kailan pa man, Panginoon. Salamat sa katapatan mo, O Diyos, namin makapangyarihan sa lahat. Lord, sa oras na ito, ipinagkatiwala namin ang gawain ito, Lord, sa pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Lord, puspusin mo po kami ng kapangyarihan mo, Father God, Panginoon, anointing, ibuhos mo sa bawat isa, maging sa kabilang screen, Lord, sa makapanood nito, Lord, sa live, mga silent viewer, and even sa replay. At sa amin po, Panginoong lahat, ikaw po ang nasa kalitnaan namin.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sinisilihan namin ang gawain na ito ng iyong banal na dugo. All glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Yes, Lord God. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Yes, Lord, tunay ngang tapat Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba. Hallelujah. Walang hanggang papuri, sa iyo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa iyo'y ibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. Yes, Lord God. Hallelujah. Tunay ngang ika'y matapat hanggang kailan pa man, Panginoon. Lord, Panginoon, di ka nagbabago. Tapat ka sa mga pangako mo sa amin, O Diyos. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Yes, Lord God. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Yes, Lord. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa iyo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa iyo'y ibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa iyo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa iyo'y ibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Tapat ka nga, Panginoon. Tapat ka nga tunay, Lord. Kahit ang mga tao, sumablay man kami, Lord, may mga nagkakamali man kami, pero tapat ka sa iyong mga pangako. Salamat po sa sugdulang biyaya mo, sa dakilang pag-ibig mo, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Iniingatan mo yung bawat buhay po namin. Thank you,
Lord, sa umagang ito, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya naman, oh Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, oh Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Hallelujah. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Yes, Lord God, dapat kailan pa man. Yes, Lord. Hallelujah, tunay na ikaw po, Panginoon, ay tapat kailanpaman. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na binigay mo sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa panibagong mga salita, panibagong aral sa bawat isa po sa amin, Lord, para, Panginoon, ito po'y guide namin para hindi kami maligaw ng landas papunta po sa kapahamakan, kundi, Panginoon, papunta po, Panginoon, sa kaligtasan, papunta po sa Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Kaya, Lord, Panginoon, ang iyong mga salita sa araw-araw namin pabulay-bulay sa itong devotional time ay nagsilbi po, Panginoon, na guidance po sa amin, nagsilbi po, Panginoon, na talagang tanging nagtuturo sa amin sa daan ng magiging tulad kamukha at kawangis mo. Makikilala ka po namin ang katangian mo, paano mo minamahal ang bawat isa po sa amin at paano mo binigyan ng everyday chances, Panginoon. Salamat po dahil Diyos ka na punong-puno ng awa, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pag-ibig. Lord, salamat, ipinagkatiwala namin ang gawain na ito, Lord. Maging nakapanood man ito ngayon, hallelujah, sa kabilang screen, sa live, even sa replay, mga nagko-comment, hindi nagko-comment, pero Panginoon, nakapanood nito, nakapakinig nito, may kapahayagan ka. Salamat po. Puspusin mo po kami ng kapangyarihan mo, banal na Espiritu, na maunawaan namin ang bawat salita, naming bulay-bulayin, and all glory, thanksgiving, honor, adorations, hallelujah, belongs to you alone, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the name of Jesus. Amen at amen. A blessed morning po, everyone. Hallelujah. Good morning po, Nanay Mina at Ate Junmin. Good Yes, morning Lord. po ulit ako. Hallelujah. Salamat po. Sabi po ni Ate Lita de la Paz. Amen. Thank you, Lord. Lagi ko kaming minamahal. Amen. Yes. Amen. Ang Panginoon ay laging tapat. Amen. Sa kanyang salita, mga pangako. Amen. Good morning po, everyone. No? Si Ate Lita, si Ate Lorna Mihares, sabi po niya dito, good morning po sa lahat. Good morning din po, Ate Lorna. Nandyan din po si Ate Celsi. Good morning po sa ating lahat. Good morning din po, Ate Celsi. At saka sabi po ni Ate Chingfong, blessed morning, Pastora Bergie and Dr. Junmin at Nanay Mina at sa lahat. Amen. Iingatan kayo ni Lord. Amen. So, iniingatan tayong lahat ng Lord. Magandang All the umaga time. po. Sabi po ni Ate Christy Marasigan. Good morning. Yes, Lord. Amen. Amen. Sabi ni Ate Lita. Yes, Lord. Amen. Sabi ni Ate
Christy Marasigan. Amen. Yes, no? Tayo po ay nasa 15 na po ngayon. Hallelujah. So, kung maalala po natin kahapon, paano po nagalit ang Diyos dahil po sa kulang ng pananampalataya ng mga tao. Ano po, mayroon silang spirit of unbelief na nakita na nila yung mga himala pero hindi pa nila pinanampalatayaan ng lubos-lubos na makakarating sila sa lupang pangako. At kaya nga po nagalit ang Panginoon yung sa mga leader, 10 po namatay po sa mga leader at 2 na lang po yung leader ng bawat tribes ang nabubuhay, no? So, sino po yon? Si Caleb at si Josue o si Joshua. No, sila po kasi sila po yung buo ang pananampalataya na walang hindi makakaya ang Diyos. Amen. At as a punishment po, no, yung mga sali po sa census na 20 pataas na nakaranas na ng himala ng Diyos pero hindi pa din nanampalataya, hindi sila makakarating. Sabi ni Lord, hindi sila makakarating sa lupang pangako. Yes. O sa lupa na ipinapangako sa kanila po yung lupa na pinapangako na sa Kanaan. At tayo din po ay may kanya-kanya pangako ang Diyos sa kasaganaan ng sa atin ngayon. So, ngayon po, pag mag-alinlangan po tayo as a application po, kasi ang Diyos ay walang pagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman, tapat siya kailanman. So, hindi po din tayo makakarating pag tayo po ay mag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa ating bawat buhay. No? So, talagang napaka silan po ng nangyayari, namatay po noon talagang wala pa sa grace. Bakit po pag nagkasala mamatay agad-agad? Papatayin agad-agad, no? Kasi sila po yung pinagmulan ng kaguluhan, yung 10 na nag-ulat ng mga negatibong mga bagay. So magmula ngayon as ang nan-aral po sa chapter 13 ng Bilang at chapter 14, no? Kaya tinapos yun namin kasi nga po mabibitin po yung istorya, So makita po natin kung paano ang Diyos gumalaw, kumilos. Sabi niya, mayroon bang hindi makakaya ang Diyos? Meron bang hindi makakaya ang Diyos sa ating mga buhay? Na tayo po ay may mga struggle din sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pagsunod, pero magtiwala lang po tayo ng lubos-lubos sa Panginoon, no? So yun po, no? So nakikita mo mula 12 na yung si Miriam na nagkaroon din po siya ng as a recap lang po. Kasi kailangan maunawaan po natin. Si Miriam din po, nung pini-question niya yung pagka-leader ni Moises, nagkaroon siya ng sakit. At 7 araw din po siya na nasa labas, no, na na-delay pa din, na merong mga delay sa kanilang mga paglakbay dahil po pong nakapag-delay, kasalanan, no? So nakapag-delay 12, 13, 14, no, nakita mo kung paano kumilos ang Diyos at paano si Moises isang napakabuting leader. Na kahit pa talagang matigas yung puso ng mga tao, matigas yung ulo, pero nakita po kung paano sila ipinaglaban ni Moises. Napapatay na sana sila ng Diyos, pero ipinaglaban sila. At sabi niya, ng Panginoon, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. So, napakabuti po yung panalangin ng bawat leader po natin. Bakit po? Kasi po, no, the prayer of the righteous, no, is effective, no? Ang panalangin sa mga matuwid, no? So, kung tayo matuwid sa harapan ng Diyos, didinggin ni Lord ang ating mga panalangin. Katulad po ni mapagkumbaba talaga itong si Moises, napagkumbabang leader. Nakita po natin kung gaano po sila ka-close ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, sis Leonila Miss Lang is watching. Amen, sabi po niya. Amen. So, salamat sa Panginoon. Madami po tayong natutunang aral dito sa mga bilang po padala na pagbabasa natin sa mga bilang mula sa aklat na ito ng Numbers o mga bilang sa Tagalog. Meron po tayong dami-daming matutunan at may apply. Kasi po, kung nagbabasa lang po tayo, kung walang pong application sa ating buhay, wala pong pagbabago ang ating buhay. Ganun pa din tayo. Pero kung itong mga salita na ito, may application po sa atin, araw-araw po tayong binabago dahil sa mga salita na ito. And for God's glory po lahat ito. Kaya ngayon, magmula ngayon, sabi nga, habang buhay ako, kung ano ang sinasabi nila ay gagawin ko sa kanila.
So, kaya bantayan po natin lahat ng sinasabi po natin. Speak life, no? Speak life, no? Ang ganda po ng may pinuforward din sa atin yung about kay Ezekiel na yung mga buto nagkaroon ng buhay. So, sa ating buhay ngayon, speak life lang po tayo magmula ngayon at bantayan po natin lahat ng pagrereklamo natin, lahat ng mga negatibo na isasambatin sa ating mga buhay. No, sa ngayong araw na ito, sa ating mga bibig, ngayong araw na ito, continue na tayo, sa 15 na po tayo ngayon. So, ito po recap lang po para maunawaan po natin na ang buong Bible ay isang magkarugtong na mga istorya lang po siya. At ito po ay nakatutok sa lahi ng Israelita, nung pinakaunang tinawag at pinili ng Diyos para doon siya gumawa ng mga himala. So, pag tayo po nakaranas na po ng himala, lagi tayong nagrereklamo at i-question pa natin ang Lord, no? So, alam na natin kung ano ang mangyayari sa atin. So, sa ating buhay ngayon, buo na pananampalataya na po, no? Listen sa akin at sa lahat sa atin po, no? Buong pusong pananampalataya sa Panginoon at pagsunod. Kasi, ang pagsunod, obedience to the Word of God, mayroon talagang gawa. Kasi patay ang salita pag walang gawa. Makikita sa ating Amen. mula ngayon, bantayan na po Amen. natin ang ating mga bibig. Sabi ko nga, Lord, kayo pati akong sarili, nire-review ko. Kasi alam ko, alam mo na yung Lord, tapos hindi mo ina-apply, sayang lang po, patay lang po, no? So, patay ang isang tao, pag nanampalataya, ang ating panampalataya ay patay pag wala sa gawa. Walang application, yun po. O, application po mula ngayon, and glory to God. Salamat sa Panginoon. Ready na po si Nanay Nina na magbasa. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sa lahat po sa kabilang screen, tayo po ay pinagpala ni Lord sa umagang ito dahil makakarinig na naman tayo ng panibagong kapahayagan ng Panginoon. Hindi po, Nanay. Salamat po, dakila naming Ama. Good morning po sa inyo. Good morning sa lahat. At Lord, inaasahan ko po sa inyong pagmamahal sa akin. Ang aking mata ay tunay na pinaliwanag nyo na ang aking puso at kaisipan para mabasa ko po ng maayos ang inyong mga kapahayagan na ipaparating sa amin ngayon. Amen. Salamat po, Lord. Salamat po. Yes. Mga kapatid, tayo ay narito pa rin sa Aklat ng Bilang at tayo ay nasa chapter 15. Yes. Ang paksa dito sa 15 na una, ang mga tuntunin tungkol sa mga handog. 1. Sinabi ni Yahweh kay Moises. 2. Ganito ang sabihin mo sa Israel. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo. 3. Maghahandog kayo kay Yahweh. Anumang ihahandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunugin, tanging handog bilang panata o kusang handog kung panahon ng pista. 4. Ay lalaki pa ninyo ng handog na pagkaing butil na kalahating salop ng pinong harena, minasa sa 1 litrong langis. 5. Samahan din ng 1 litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. 6. Ang bawat handog na tupang lalaki ay sasamahan ng handog na pagkaing butil na 1 salop ng pinong harena, minasa sa 1 1/3 litrong langis. 7. At 1 1/3 litrong alak. Sa ganon, ang handog ninyo ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. 8. Kung maghahandog kayo ng 1 toro upang sunugin o ihain bilang kapatawaran bilang katuparan ng panata o kaya'y bilang handog pangkapayapaan. 9. Sasamahan naman ito ng 1 kalahating salop ng pinong harena, minasa sa 2 litrong langis. 10. At ganoon din karaming inumin
upang maging mabangong samyo kay Yahweh. 11. Ganyan nga ang gagawin ninyo tuwing maghahandog kayo ng toro, tupang lalaki, batang tupa o batang kambing. 12. Sa dami ng handog na pagkaing butil at inumin ay batay sa dami ng handog. 13. Ganito nga ang gagawin ng mga katutubong Israelita sa pagdadala nila ng handog na mabangong samyo kay Yahweh. 14. Ganito rin ang gagawin ng dayuhang nakikipamayan sa inyo kung nais nilang mag-alay ng mabangong samyo kay Yahweh. 15. Isa lamang ang tungtuning susundin ninyo at ng mga dayuhan sa habang panahon. Kung ano kayo sa harapan ni Yahweh ay gayon din ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 16. Magkakaroon lamang kayo ng iisang kautusan at tuntuning susundin ng lahat ng maging Israelita o dayuhan. 17. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises. 18. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Pagdating ninyo sa lupang ibibigay ko sa inyo. 19. Magbubukod kayo ng handog kay Yahweh tuwing kayo'y kakain ng mga pagkain doon. 20. Magbubukod kayo ng tinapay mula sa harenang una ninyong minasa at inyong ihain bilang handog mula sa ani. 21. Ihahandog nyo kay Yahweh ang unang masa ng harena. Ito'y tuntunin sa habang panahon. 27. Subalit, kung sakaling makaligtaan ninyong tuparin ang alinman sa utos ni Yahweh na sinabi kay Moises. 21. Buhat sa pasimula hanggang sa wakas. 24. Ang buong bayan ay maghahandog ng isang toro bilang handog na susunugin, kalakip ng handog na pagkaing butil at isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. 25. Ipaghahandog sila ng pari para sa kanilang kasalanan. Kapag nagawa na ito, patatawarin sila sapagkat ito'y pagkakamaling hindi sinasadya at naghandog na sila para dito. 26. Ang buong Israel at ang mga nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito'y pagkakamali ng lahat. 27. Kung ang isang tao'y nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng isang babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. 28. Siya'y ipaghahandog ng pari upang patawarin ni Yahweh. 29. Iisa ang tungtuning susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng isang Israelita at ng isang dayuhan. 30. Ngunit ititiwalag ang sambayanang ang sinumang magkasala ng sinasadya, maging siya ay katutubong Israelita
o dayuhan, nakikipamayan, sapagkat iyon ay paglapastangan kay Yahweh. 31. Dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ay dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Ang sunod na paksa, pinarusahan ang namulot ng kahoy sa araw ng pamamahinga. 32. Nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangahoy sa araw ng pamamahinga. 33. Iniharap nila ito kay Moises, Aaron at sa buong kapulungan. 34. Ikinulong muna siya habang hindi patiyak kung ano ang gagawin sa kanya. 35. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Moises, dalahin siya sa labas ng kampo at pagbababatuhin ng buong kapulungan hanggang mamatay. 36. Gayon nga ang ginawa nila. Ang atin pong huling paksa, ang palawit sa damit ng mga Israelita. 37. Sinabi ni Yahweh kay Moises. 38. Sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit, susuksukan nila ito ng asul na tela. 39. Gagawin ninyo ito upang maalaala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh tuwing makikita ninyo ang mga palawit na iyon. Sa ganoon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa at kagustuhan. 40. Sundin ninyo lagi ang aking mga utos at kayo'y lubos na magiging nakalaan sa akin. 41. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Yes, amen. Thank you po, Nanay Bina, sa malinaw na pagbabasa. And glory to God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon, tayo po ay may matutunan about po, ito na naman sa mga handog. No, sa una ay, ang unang paksa po dito ang mga tuntunin tungkol sa mga handog. Pangalawa po, pinarusahan ang namumulot ng kahoy sa araw ng pamamahinga. At sa last na paksa po, pangatlo ay ang palawit sa damit ng mga Israelita. Ito po, no, lahat po ito ay ito lang po lahat ay pinababa lang po ng Panginoon para sa hindi ito batas ni Moises, kundi si Lord po ang nag-utos nito kay Moises, ang ating Panginoon. So makita po natin kung paano po noon at ngayon, kung paano po makikita mo kung napaka-stricto ng ahoy lang sa araw ng Sabat, no, sa araw ng pamamahinga, Sabbath day, no, na pinarusahan at pinatay pa mo, kita mo dito sa dito sa ating binabasa sa 32 dito sa verse 32, kung makita mo kung paano ang Panginoon kay stricto po sa kabanalan, no, yung araw ng pamahinga ay ginawa niyang banal ang araw na yon, no. So hindi naman sinabi kung anong araw yun, wala pong sinabi. So Sabat ay pamamahinga, the day of Sabat, ang batas ng pamamahinga. So doon
So makita po na hindi na po applicable sa ngayon. Time bound po yun dahil nga po sa grace ng Panginoon. So sabi nga po ni Ate Lita, basahin mo nga po ang message ni Ate Lita dito. So glory to God. And thank you Nanay Mina sa pagbasa ng salita ng Diyos. Glory to God po. Glory to God. Glory to you, O Lord. Po, amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos. Glory to God. So, dito po, basahin po natin ay, sabi po dito, ang bilang, Kabanata 15, ang naglalaman ng tagubilin ng Diyos. Sabi nga po dito, tagubilin ng Diyos sa mga handog. Ano po, tuntunin para sa mga di sinasadyang kasalanan at utos sa mga tassel, yung mga palawit tassel. Ano po, so, dito makikita natin may utos, mayroong mga batas, no? So para sa atin mga Kristiyano, no, na pinanganak muli sa Espiritu, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas, ang kabanatang ito ay tinitignan sa pamamagitan ng lente ng bagong tipan. Ano po? So kung paano itinuturo ng luma ang kanyang kautusan, ng lumang tipan ang tungkol sa biyaya kabanalan kay Jesus. Biblical context to dito, sa biblical na setting, paghilom ng pagkakataon. Ibinibigay ang kabanatang ito matapos maghimagsik ang Israel sa Kabanata 14. Di ba? Naghimagsik kahapon. Amen. Kaya kailangan po natin na chapter to chapter para maunawaan po natin na yung isang istorya lang po ang Yes, Bible. Lord. Ano po, so nakita natin, naghimagsik sila kahapon at papatayin na nga sila ng Diyos pero nanalangin si Moises at dininig ang panalangin ni Moises at pinatawad po sila, no, sa kanilang leader. So napakabuting leader si Moises, no? So hindi kahit na talagang nasasaktan din po si Moises sa laging disobedience nila, pero nanalangin pa din ng mabuti para sa kanila. Ano po, so dito maghilom po ito, ibinigay ang kabanatang ito matapos maghimagsik ang Israel sa Kabanata 14 noong natakot silang pumasok sa lupang pangako at pinili ang kawalan ng pananampalataya. Nagreklamo na sila, nagpili pa sila ng leader para bumalik doon sa Ehipto. Ano po? Kasi mapatay lang daw sila doon sa padalhan ni Yahweh. So, kini-question nila ang Panginoon sa kapangyarihan ng Diyos. So, kini-question nila ang Panginoon. Kaya nagagalit ang Diyos, hindi nananampalataya sila sa Panginoon ng lubusan, no? So, dito po, bagong simula, dito na po natin, na sa simula pa lang ng Kabanata 15, sinabi ng Diyos, pagpasok ninyo sa lupang ibinibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi pa po sila nakapasok. Ito po ay pasiuna pa lang, paalaala, pinangunahan po sila, bago sila pumasok. Ganito ang gagawin nila. Ano po, sabi nga po dito, ipinapakita nito na hindi patapos ang Diyos sa kanyang plano. Ano po, Amen. patuloy siya sa pakikipagtipan para sa susunod na henerasyon. Kasi nga po, nakatakda na po, na sinabi na po ng Diyos na yung 20 pataas na sali po sa census ay hindi na po sila makakarating doon. Laboy-laboy na lang po sila sa ilang hanggang habang buhay pa po sila at yung mga anak nila palaboy-laboy na po sa ilang. Ibig sabihin nun, pag sinabi na ng Diyos, sinabi na po niya. Hindi na po yun mababali dahil nga po nag-disobey po sila. Ano po, buhay nga po sila pero hindi na po sila makakarating. No, sabi nga po niya dito ay bagong simula pa lang ng Kabanata 15, sinabi na ng Diyos sa pagpasok ninyo sa lupang ibinibigay ko sa inyo. Ipinapakita nito na hindi patapos ang Diyos. Sa kanyang plano, patuloy siya sa pakikipagtipan para sa susunod na henerasyon. Mga kasanayan naglalaman ito ng mga tuntunin sa handog na harina, no, langis at alak. Pagkakaiba ng hindi sinasadyang kasalanan at mapangahas na sinasadyang pagsuway. Ang kwento ng namatay na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat o sa araw ng pamamahinga. Ay hindi, akala ko noon ng Sabat ay Saturday, hindi pala ay araw ng pamamahinga. Hindi po yun
tumutukoy sa Saturday. Ano po? Iba Sabat. kalendaryo At nila. ang paglalagay ng tassel o trying fringe, no, sa may asol na sinulid na damit upang maalala ang utos ng Diyos. So dito po sa atin, para sa atin na pakikipag-interpret nito bilang tayo mga Kristiyano, kay Jesus natupad ang mga handog. Na itinuturo ng mga Kristiyano na ang mga handog na sinunog at mga handog na pagkain ay anino lamang sa larawan ni Kristo. Ano po, si Jesus ang nagbigay ng kanyang sarili ng lubusan bilang haing na kalulugod sa Diyos. Ano? At naging sweet aroma, o mabagong samnyo, yung paghandog niya. Ano po, o mabahong amoy na nakalugod-lugod sa Panginoon. Mabangong amoy. No? So, biyaya sa mga di sinasadyang kasalanan ng mga lituntunin tungkol sa pagpatawad ng mga nagkasala na nang di sinasadya ay nagpapakita ng awa ng Diyos sa kahinaan ng tao. Amen. Amen. Para sa mga sa atin na mga nasa paghahari na po ng Diyos ang ating mga puso, no? Natawag tayong pinanganak muli sa Espiritu. Ano po, ito ay patunay, mga Kristiyano po tayo, na sabi ito ay patunay na noon pa man ay may daan na para sa kapatawaran ng sa pamamagitan ng paghahandog, no, paghahandog na ganap nang natapos at binayaran na ni Jesus sa cross. No, noon pa lang nakita na po natin kung kaya nga po ngayon hindi na tayo maghahandog ng katulad ng paghahandog nila dahil nga may isang naghahandog na at si Jesus po ito. Ito isang mabangong samyo na handog, si Jesus, no? So buhay na banal at may gabay ng Espiritu. Ang mga tassel na may asol na sinulid ay pisikal na paalala para sa mga Israelita na sundin ang Diyos at huwag sumunod sa sariling puso o mata. Ano po? Sa pananaw natin ng mga Kristiyano na nasa hanay na po sa Panginoon, mga Kristiyano na tinatawag, sa atin po ang katumbas nito ngayon ay ang paninirahan ng banal ng Espiritu. Banal na Espiritu sa loob ng mga mananampalataya. Ano po? So siya ang nagbibigay ng lakas at nagpaalala upang mamuhay ng hiwalay sa kasalanan at may kabanalan. Malaking pagkakaiba ng kautusan at biyaya. So mayroong malaking pagkakaiba. Tingnan niyo po kung ano po 'yon. May consensus sa mga teologo, sa mga teolohiya na theology na at mananampalataya na ang mga matinding parusa sa ilalim ng lumang tipan tulad ng Sabbath breaker, no? Na nagpapakita ng sukdulang kabanalan ng Diyos at ang bigat ng pagsuway, no? Pinatay talaga, no? Tingnan niyo po kung paano na namatay po siya, no? Ang mga binato yung nangangamoy lang. So, no, grabe po talaga, ayaw po talaga ni Lord, no? Na yung kanyang banal na araw, yung banal na yung Sabat, no? So yung araw ng pamamahinga ay may mag-disobey doon, pero ngayon hindi na nga ganun. No? So subalit ang mananampalataya ngayon ay mga believer ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya at katubusan ni Kristo kung saan ang kaugnayan sa Diyos ay nakasalalay sa bagong tipan sa kanyang dugo. Ano po, so magpasalamat tayo sa dugo ni Jesus kasi kung magkasala pala tayo noon, no? Marami pong nakikita natin doon po sa batas na si Moises po yung inutusan ng Panginoon na ipababa po ito sa mga Israelita, no? Kung magkasala talaga, no? Yun binabato. Tingnan mo, dito lang po tayo sa makapokus tayo sa context. Sabi nga nang sila'y nasa ilang yung nangahoy, no, pinarusahan yung nangahoy, ano po, na namulot ng kahoy sa araw ng pamamahinga. Ano po, nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Sabi po dito sa 33, iniharap nila ito kina Moises, Aaron at sa buong kapulungan. 34, ikinulong. So ikinulong pa muna, no? Ikinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. Hindi naman siya binabato agad, ikinukulong, hindi pa nila tiyak kung anong gagawin doon. No, sa 35, kaya't sinabi ni Yahweh kay Moises, babatuhin ng buong kapulungan kung hanggang mamatay. 36, ganun nga
ang ginawa nila. So, ibig sabihin po, hindi lang po ito batas ni Moises, batas ng Diyos nung sa time nila. No, na talagang napakahigpit po, no, pag tayo ay, kung tayo isa doon sa nangangahoy sa araw ng pamamahinga, kung tayo isa sa mga nagtatrabaho sa araw ng pamamahinga, so anong mangyayari sa atin sa panahon na ito? So siguro konti na lang ang tao, every time na nagkasala ay mamatay, batuhin. Pero hindi na ngayon. Salamat sa biyaya ng Diyos. Makita mo po kung paano tayo minamahal ng Diyos. Yes. Kung paano si Amen. Jesus Lord. naghandog para sa atin. No, huwag nating baliwalain ito. Huwag nating ipalampas ito na talagang turuyan din po tayong magsuko ng buhay sa Panginoon. Dahil sa biyaya ng Diyos, may second chance po tayo every time na tayo nagkasala. Noon, hindi talaga binigyan ng chance eh. Hindi na talaga binigyan ng chance na mabuhay pa yun, binato hanggang sa namatay, at hindi naman sila nagdesisyon para sa kanilang sarili, kundi na inintay pa nila ang sabihin niya. Si Moises hindi siya nagdesisyon eh, sa kanyang sarili lamang. Nag-wait pa siya, naghintay pa siya kung anong sasabihin ng Panginoon sa kanila. Hanggang sa noong natiyak na nila kung ano ang gagawin, ginawa nila. At no, kung sa atin po kawawa naman yung tao. Pero kung kung disobedience talaga, mayroon talagang kaparusahan. And glory to God ngayon, ilang beses na tayong sumablay, ilang beses na tayong nagreklamo, ilang beses na marami tayong mga sinasabing hindi nakakalugod sa Diyos, pero hanggang ngayon buhay pa po tayo. Huwag na din itong sayangin kasi once lang po tayo mabuhay sa mundong ito. Once lang po dahil sa biyaya ng Panginoon, pero meron pa din tayo sa panahon po na tayo haharap sa Panginoon pa din tayo magbibigay ng pagsusulit. Amen po, no? Huwag na natin sayangin. Amen. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang po tayo dito sa mundong ito. Wala pong nakakaalam. Walang nakakaalam sa time kung kailan tayo aalis sa mundong ito. Yes, No? So, Lord. sa time na tayo harap sa Panginoon, doon na po ang pagsusulit. Meron din po tayong final judgment. Pero hindi, dahil nga po sa biyaya ng Panginoon, hindi pinatay agad-agad. Noon talaga, binatuhan agad-agad. So, no, tingnan po natin kung paano po tayo minahal ng Diyos. Hanggang sa ngayon, makikita mo yung biyaya ng Panginoon. Kakaiba noon at sa ngayon. Dahil nga po sa dugo ni Jesus. Hallelujah. Dahil sa biyaya, sa sukdulang biyaya ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Makita mo, kung sabihin mo kung tayo i-apply ang kawawa naman, nangahoy lang, hindi naman mabigat na kasalanan, nangahoy lang sa araw ng pamamahinga, pero sa Panginoon kailangang igalang yung araw ng pamamahinga. No, sa nakita po natin kung paano po ka-stricto ang Lord sa araw ng pamamahinga. Pero dahil nga po sa biyaya ng Panginoon, no, sa biyaya po ng Panginoon through sa buhay ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay talagang napaka-blessed ngayon. Pero wag nating hayaan na hanggang sa huli ng ating buhay dito, wala pong pagbabago, wala pong pagtalikod sa kasalanan. Kasi dahil nga po sa grace, matagal po siyang magalit, pero pagdating ng araw, ayaw naman natin, pagdating ng pagsusulit, sasabihin naman niya sa Mateo 7:21-23, umalis kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala, mga gumagawa ng kasamahan. Ayaw naman natin hindi tayo makilala ng Diyos. Ang gusto naman nating marinig, pagdating ng araw na tayo po ay harap sa Kanya, well done, my good and faithful servant. No? So ngayon po, mahaba pa pong time, grace ni Lord, second chance every day. So wag na nating sayangin yon. Kasi noon, wala talagang chance. Pag nagkasala, batu-batuhan na talaga at namatay. No? Kikita mo naman dito. No, so sa ating buhay ngayon, paano natin may apply ito sa ating mga sarili? Noong itong nangyayari po sa doon sa nangangahoy. Pag nakita mo po yung nangahoy lang, nakita nila, dinakip nila, at hinintay nila kung anong sasabihin ng Panginoon. At sabihin, ganun po pala ang Diyos. No, nakita mo natin ano ang katingian ng Diyos. Pero dahil nga po sa sukdulang biyaya, sa dakilang pag-ibig niya, dahil pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak, hindi na po yan nangyayari sa ngayon. Hindi na po applicable hanggang sa ngayon. Time-bound, mayroon siyang, pero ang hindi nagbabago, ang Diyos po, ay stricto talaga sa kasalanan. No? Hindi po talaga niya na pinapalampas ang kasalanan. Yes, po. Lord. Pero Hallelujah. dahil nga po sa biyaya ng Panginoon, hinihintay pa tayong magbago, hinihintay pa tayong magrepent. At change our mind. No? Sabi nga po,
repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi na kasi andito na ang kaharian ng Diyos. Amen. Salamat po, magsisi. Tanggapin. Gawin ang banal na espiritu Yes. sa ating Sabi ni Ate Nita. katauhan sa patuloy na pagsunod sa mga Utos. pinag-uutos ng Diyos at patuloy po tayong mananampalataya. Ano? Manampalataya kay Kristo. Kay Kristo, Amen. bigay nga niya Binigay ang- niya ang sariling buhay Hmm. sa kapatawaran. ang ating kasalanan. Thank you, Jesus. Amen. Thank you po, Ate Nita de la Paz, sa powerful insight po, no? Na binigay niyo po sa amin and sa aming lahat, no? Sa glory to God. And salamat din dahil tayong lahat po ay may pagtuturo. Makita mo, nakakalungkot na isipin na sa ating Amen. binabasa na binabato hanggang sa namatay. At nakakalungkot din po isipin ng mga nagrereklamo na talagang hindi pa sila nakakain. No, hindi pa nung naka sa previous natin mga pinabulay-bulayan, yung nagreklamo sa ulam, na wala silang ulam na karne, hindi pa sila nakakagat, namatay sila dahil nga padala ang salot ng Panginoon. Grabe po, no, makita po ninyo ang katangian ng Diyos. Hanggang ngayon, nakita din po natin kung paano po pinatay o binato yung nangahoy lang, no, nangahoy lang sa time po ng araw ng pamamahinga. So makita natin na ang laki-laki na po nang makita po natin kung paano tayo minamahal ng Diyos dahil nga ang solusyon po sa lahat ng ito ay si Jesus. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na tayo pwede na tayo gumawa ng kasalanan. Hindi po ibig sabihin nun. Mayroon pa din tayong pagsusulit sa pagdating ng araw. Nung binigyan pa tayo ng chance, huwag nating sayangin ang bawat chances every day. Amen. Of our Salamat po. sins. Amen. Let's always make the Holy Spirit alive in our humanity by constantly obeying God's command, and let's continue to believe in Christ that He gave His own life for the forgiveness of our sins. Thank you, Jesus. Amen. Thank you po, Ate Lita. Thank you, Jesus talaga, no? Salamat po. Salamat. Amen. Sabi din po ni Ate Celsi. Amen. Hallelujah. Thank you sa Ate Chingfong, amen. At sa lahat din po na nagka-comment at nakapanood dito sa Ate Lorna Mijares. At andyan din po si Ate Lorna Mijares. Ate Litza Sida, Puso. amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ate Jackie, Kiatson Bagabaldo, at sa lahat ng mga kasama natin at Chingfong, Ate Tess Robinyol. No? Salamat po sa inyo na tayo po ay nagkakaisa for God's glory. At sa lahat pong nakakapanood nito sa live ngayon and replay, no, so tayo po ay kinausap ng Diyos na tayo, ang Diyos po ay talagang stricto siya, no? Talagang mahigpit po ang Diyos. Pero thank you sa Panginoong Hesus, Ate Lorlinda, morning din po Ate Lorlinda Argelies, andyan din po si Ate Lorlinda. So mahigpit ang Diyos when it comes sa kasalanan, pero dahil nga po na kay Jesus, meron pa siya everyday is a second chance hanggang buhay pa po tayo. At huwag nating hayaan, kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan lang tayo nabubuhay sa mundong ito. Huwag nating hayaan na ang pagbabago ay hindi natin mararanasan. No? Habang dito pa lang sa lupa, na ating mga puso ay tagalangit na. Dito pa sa lupa, mararanasan na natin na para ng sa langit. Sabi nga po ng prayer, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para ng sa langit. Ibig sabihin po, Amen. ang kasalanan, ang pag-alis sa kasalanan, tayo po ay nagiging sanctified sa harapan ng Lord. Ano? Amen. Sinasanctify tayo kasi nga po, tapos na po bayad na po tayo ng dugo ni Jesus. Ibig sabihin nun, bayad na tayo, hindi na po nagmamayari tayo sa katawan na ito, sa mga desisyon na ito, isinasubmit natin lagi sa kalooban ng Diyos. Amen? So, makikita natin, ang totoong born again, yes, ligtas na tayo. Ang totoong mga naghahari na po ang Panginoon sa buhay po natin, hindi na tayo namumuhay ng kagaya pa din ng dati. No, wag na nating balik-balikan na mas mabuti pa noong ganito. Wag na nating mas mabuti pa. Ang pinakamabuti po ngayon na nasumpungan po natin si Jesus. At sabihin po natin na kung tayo po ay talagang nasa Panginoon na, makikita din po ang pagbabago. Ang pagbabago po hindi po magbago muna ako bago ako lalapit sa Panginoon. Isuko muna yung buhay sa Panginoon. Isuko na natin. Kasi si Lord po
ay unti-unting magbabago sa atin from glory to glory. No, from glory to glory. Ibig sabihin, araw-araw binabago. May nunungang kanta, binabago mo ako araw-araw. No, Amen. binabago mo ako araw-araw. Yes, So binabago Lord. tayo ng salita ng Diyos araw-araw. Ang Glory gusto to lang ni Lord, God. sumuko tayo sa Kanya, isuko natin, isurrender natin ang ating buhay. Tapos yan na po ang bahalang mag-ayos sa lahat ng nasa atin. Yes. Ibig sabihin, hindi tayo mismo, ay, umamaya na ako lalapit sa Panginoon, makasalaanan pa ako. Yes, kailangan makasalaanan tayo, may sakit tayo, spiritual, may sakit tayo, ang may mga sakit, ang kailangan po nila doktor. At ang doktor po natin, pinaka-the best doctor po natin, si Jesus. No, kung lalapit tayo sa Kanya, pagalingin tayo niya. No, lahat ng mga hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, aayusin niya sa ating mga buhay. No? So, siya po, Lord, ikaw, isuko ko yung buhay ko sa iyo. Alam ko, ayusin mo yung buhay ko pag nasuko na ito. So, ibig sabihin, hindi tayo magbabago, hindi sa mabuting gawa tayo niligtas, kundi sa biyaya ng Panginoon through faith. No? True faith sa pananampalataya. No, ang pananampalataya yung pagsuko ng buhay sa Kanya. At kung nagsuko na tayo ng buhay sa Kanya, hindi na po tayo namumuhay ng kagaya ng dati. Bakit po? Si Jesus po ang nagbabago. So, ibig sabihin po, magsuko ka muna ng buhay, babaguhin ng Panginoon ang takbo ng ating puso't isipan, at hindi na tayo mamumuhay ng kagaya ng dati. No? So, hindi tayo sa mabuting gawa na niligtas, kundi sa biyaya ng Panginoon. Kasi yung iba ay, ayusin ko muna yung mga gawa ko bago ako magsimba, nakakahiya naman, ganito pa din ang gawa ko. Hindi po, magsimba ka, maghandog ka ng buhay, at tanggapin mo po si Jesus. Bakit po? Kasi siya na po ang bahalang mag-ayos. Kasi Diyos ng kaayusan po siya, hindi siya papayag na tayo po ay nagsuko na ng buhay sa Kanya, tapos ganun pa din ang ating ginagawa. Ang totoong pagsuko ng buhay, pati ang ating mga timbre ng pananalita, lahat sa ating puso, sa lahat ng ating mga kilos, mayroong malumanay na fruit of the Holy Spirit, makita na sa atin. No? Kaya nga po, napakahirap noon kasi walang second chance. Ngayon po, kung nagkasala tayo, may second chance pa po. Amen? Kung nagkasala tayo, hindi na niya balikan yung mga nakaraan. Ang Panginoon, ang pagmamahal ng Diyos, hindi nagtatala ng kamalian. Huwag na nating balik-balikan. At huwag na natin din pong ilista ang kasalanan ng ating kapwa. Ganito yung kasalanan mo kahapon. Huwag na. Kalimutan muna din natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Patawarin din po natin ang ating kapwa. At hindi na natin balik-balikan. Yung year 2024, ganito, 2025, ganito ang kasalanan mo. Parang naglilista tayo. Hindi na po. So ngayon po, para panatag ng ating loob at tayong totoong nasa grace na po ng Panginoon, no, hindi po ibig sabihin na ito po ay ang grace ng Panginoon nag-permit sa atin na gumawa ng kasalanan. Hindi po. Hindi po ganon. Kasi ang grace ni Lord, sa sugdulang biyaya ng Panginoon, hindi tayo pinatay agad. Binigyan pa tayo ng pagkakataon. Yan po yung grace, di ba? Dapat maunawaan natin na ang grace hindi po yan, abusuhin natin na patuloy pa din tayo. Grace naman ang Lord, babalik pa din ako doon. Kasi grace ni si Lord, babalik pa din. Ganito pa din ang aking gagawin. Pagkatapos kong gawin ito, hingi lang ako ng kasalanan. Binaplano na yan, kapatid. Hindi po pwede yun. Kailangan po, ang totoong pagtalikod-talikod na talaga sa kasalanan. Hindi nung naplanuhin na magawa pa tayo ng kasalanan. Hindi na. Yung grace lang nga, tingnan nyo po kung paano po yung binato. Agad-agad, hindi binigyan ng pagkakataon. Ngayon, dahil nga po kay Jesus, binigyan pa tayo ng pagkakataon na makapagsisi at babalik sa pakalooban ng Diyos. Pero hindi po ito garantiya na patuloy pa tayo na gumawa ng kasalanan. And we pray and we declare na naunawaan po natin ito. Kasi nga po, ang totoong isang binabago ng Lord o isang pinanganak na muli sa Panginoon, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So, hindi na po tayo babalikan ang mga gawain masama. Hindi na po, dahil nga po, nandito na po ang Panginoon. Salamat sa grace ni Lord, dahil nga binigyan pa tayo ng chance na makapagbago. No? Kasi noon, talaga, makita mo kung paano ang batas. Paano ang batas. Pag sinabing batuhin, sinabi ni Yahweh, susunod na po sila, binato. No? Yung nahuling nangangalun niya, batuhin hanggang sa mamatay. No? Sa mga previous natin na mga pinagbulay-bulayan, sa Levitico. So, makita natin talaga ngayon,
ang tuluyang ang pag-ibig ng Panginoon. No, pag-ibig talaga ang tinitignan natin dito. Na hindi niya kaya yon, pero kailangan lang po niya na talagang sumunod din po siya. Kung anong sinasabi niya, ginagawa niya. Kung ano ang kaniyang na-declare na, sabi nga po, ang salita ng hari, hindi na mababalik. So, no, yung ngayon, makita po kung paano na tayo ay lumalakad sa grace. Pero malulungkot lang po tayo, yung mga sinabi, pagka patuloy pa daw Amen. tayong gumawa ng kasalanan, kasi ligtas na tayo, ligtas na daw talaga tayo. So, parang naabuso na natin yung grace ni Lord. Talaga. So, ngayon, huwag nating abusuhin yung grace ni Lord kasi grabe na dito eh. Grabe ang parusa. Batuhin hanggang sa namatay. So, hindi, no? So, kung ganun pa din ang parusa sa ngayon, kapag ka magkasala, kunti na lang ang tao sa buong mundo. Kung kukunti na lang. Lalo ang sabi ni Ate Lita. Ano, so, sige po. Amen. Sabi nga po ni Ate Lita, to all those who are been united with Christ, we are new creatures and dwell with, amen. Saan natin. No, so salamat sa Panginoon. Amen, salamat. So, dwell with the Holy Spirit at heart and ipamuhay natin ang fruit of the Holy Spirit para hindi nagpapabaya tayo magkasala. Love, sabi nga po niya, love, peace, no, lahat ng love, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, at self-control. Amen. So, salamat sa Panginoon. Kung tuwing ako magagalit, makikita ko po, ipaalala agad ni Lord na hindi po yan ang galit na hindi nanggagaling sa Kanya. Kaya po, i-practice po natin yung gentleness. Kasi pag nagdesisyon tayong galit tayo, mali po ang ating desisyon. No, wag tayong magalit na talagang kung mayroon namang nagsasaway dito sa ating mga puso. Minsan hindi kasi natin siya pinapakinggan. Si Holy Spirit pinapakinggan natin ang sarili natin. No, salamat po. No, salamat po Ate Lita sa napakagandang mga insight niyo po at amen and amen. Sabi nga din po Ate Ching Fong. No, salamat po na tayo po ay maraming pagtuturo ng Diyos sa umagang ito. Sa bawat isa po sa atin. Sige po, ano po yung mga insight natin? Ikaw Ate Junmin. Ikaw yung mauna. Kasi si Nanay Mina po yung nagbasa. Ano po yung insight mo? So, kunti lang. Kahit kunti lang po. Amen. Hallelujah. And glory to God. Nasa ano pa tayo? 7:32 pa tayo. 8 tayo matatapos ngayon. Dito ay katulad niya noong unang panahon, wala pa si Jesus na nangangahoy lang sa araw ng pamamahinga. Grabe ang kamatayang kinulong, tapos pinagbabato, napakasakit noon. Batuhin ka sa hanggang mamatay. Ang kasalanan lang na may mamulot ng kahoy. Ay ngayon sa panahon na ito, hindi, dahil nga tayo grace na hindi natin dinadanas yun. Talaga naman kahit kapiraso naman ang ating magawa o kaya mapulot na ganun at hindi natin ibinalik sa may-ari, talaga namang kasalanan yun. At sa mga kasalanan yan na yan ay nangyayari din dito. Kaya lang nga ay hindi na tayo napaparusahan at ang Panginoon niya ay mahabagin. At dito sa mga nakasulat niya dito na kung paano ipamulat ni Yahweh noon na ang mga pagkakasala ay kamatayan ng kapalit. Kaya ay mga tao ay ipinakikita niya sa mga tao na talagang siya ay pag sinabi ay sinabi. At kung ikaw nga ay mamamatay ka, tayo naman ay isang buhay lang. At saka ang kapalaran naman ng tao ay talagang sa ngayon ay hindi natin alam kung hanggang saan tayo. At kaya manampalataya na lang ng tapat at sumunod sa kanyang mga alituntunin na dapat nating sundin. At igalang din natin ang mga araw ng pamamahinga at maglingkod sa kanya. 7 araw, sa loob ng 7 araw, 6 na araw ka lang ay igalang na rin yun. At ang araw-araw naman nating pagmumulay ay isa na rin yung kalugod-lugod sa ating Panginoon.
At ang tukso nga ay laging nasa tabi natin at iwasan na yung mga tukso na yun. At masasabi ko lang dito kung ano yung ating nasa sa puso na pananampalataya ay tuloy-tuloy na at tayo ay kung ano man ang pagsubok na dadaanan ay hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng hindi natin kaya. Lahat ng pagsubok sa mga tao ay kaya nila. Kung nandyan lang siya sa tabi niya at siya ay talagang mahabugin at kapuri-puri. At siya rin ang ating tagapagtanggol. Huwag na lang tayo magsalita kung sino nang api sa atin at bayaan na lang natin siya at si Lord na nakakaalam para sa kanila. Kaya dito sa site na ito nga nung unang panahon ay napakalaki ding tulong sa atin sa mga nananampalataya sa ngayon. At nagpapasalamat tayo ay nasa grace na ay huwag na natin yung unang panahon ay bagamat nangyayari din ngayon ay hindi na si Lord na talaga ang nagtatanggol sa atin at hindi na tayo. Salamat sa Panginoon at hanggang ngayon ay nakakapagmulay pa rin tayo sa ating mga salita ng Diyos at malalakas at walang sakit karamdaman Amen. ang ating nararamdaman. Kaya magpapasalamat tayo lagi sa araw-araw at sa oras-oras. Salamat. Amen. Hallelujah. Salamat po Ate Junmin. Ano po, sa insight din po, no? Si Nanay Mina. Hallelujah. Thank you. Glory to God. Yes, blessed morning po muli sa ating lahat. Lord, sa pagkakataong ito, Hindi galing sa Lord. Okay po. Lord, sa pagkakataon pong ito, taos puso po ang aking pasasalamat dahil sa pagpapalang ibinibigay ninyo sa amin. At lalo't higit ang pinasasalamatan ko ang pagpapala ninyo sa akin. Lord, sa pagkakataong ito na pagbibigay ng insight ukol sa binasa, ang masasabi ko po ay maganda na tayo na kanyang mga anak ay talagang mabasa natin, makapakinig ng ganitong mga bagay. Katulad ng sa binasa natin, tunay na hinihingi ni Lord na talagang sundin ang kanyang mga utos at tuntunin at talaga noon siya ay napakahigpit. Wala siyang itinatangi kung ano ang tuntunin niya sa mga Israelita o sa mga dayuhan man na nakikipamayan sa kanila, kung ano ang batas sa nakikipamayan at sa pinakapamamayanan o sa mga Israelita, isa ang dapat na sundin. At katulad doon sa nangahoy lamang, yun ay batas eh. Ika nga, ang mga sinalita na ng hari kailanman ay hindi mababali. Kaya yon ang sabi ko na kung maaari talagang dapat mapakinggan natin, makagawa tayo ng ganitong bagay dahil sa lumang tipan at bagong tipan, makikita natin kung ano ang pagkakaiba, ang komparasyon ng noon at ngayon sa nangyayari. At dahil sa mga bagay na yan, dumating ang pagkakataon na talagang hindi na natin sinusunod itong ating pinag-aralan ngayon. Ito ay paglalarawan lamang noon. At dahil sa kabutihan ng Ama, sa kanyang sukdulang pagmamahal sa atin, ibinigay nga niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. Oo, sa ating kaligtasan. Dahil kung hindi pa nangyari na binigay ni Lord ang kanyang anak sa atin, napakabigat ng ating mga tungkulin. As kumpara sa ngayon, saan tayo kukuha ng mga turong baka, kung siya man ay kalapati man o bato-bato o anuman, wala tayong basta makukuha sa ngayon katulad noon. Yun ay isang napalaki ng pagkakaiba. Kaya maganda talaga malaman natin ang lahat. Noon, kapag nagkasala, kung ano ang batas siyang mangyayari. Kaya ngayon, bilang tayo ay naririto, lalo na sa atin na tayo ay talagang nakakapakinig.
dito ang dapat nating gawin. Talagang lagi nating gunitain. Ano ang unang-unang itinuro ni Lord sa atin? Tinuruan tayo kung paano magmahal. Itinuro sa atin ang mga bagay-bagay na tama at mali. Itinuro sa atin na dapat tayong sumunod sa kautusan. Kaya ang mga yan ay dapat nating sundin. At tayo ay napakapalad noon. Napakapalad sa ngayon. Mabuti na lang sa tayo ay huli-huling iniluwal sa mundong ito. Kasi noon napakabigat talaga. Noon pag nagkasala patay. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Sumunod lamang tayo, laging alalahanin ang kanyang mga pinag-uutos. At alam natin sa bagong tipan, ang sabi doon, kung tama ang aking naalaala at i-check nyo ako kung ako ay mali. Ang sabi doon, sa sino man sa isang pamilya at may isa na manalig at manampalataya, ang lahat sa buong pamilya o sa buong ang kanya ay maliligtas. Pero noon talaga, kapag nagkasala ang isa, doon na lang sa pinatiktikan yung kanilang pupuntahang lupain, 12 sila, 2 lamang ang naligtas. 2 ang naligtas. Kaya dapat nating pakaalalahanin na ang dapat sa atin tayo ay matutong sumunod. Dalawa yung nagsabi na specific. Kung ano ang kanyang ninanais, yun ang ating sundin. At paano natin dapat gawin yun? Tayo ay magpakababa. Alalahanin natin kung ano ang bunga ng Holy Spirit. Ito ay talagang dapat mapatanim sa ating puso. Unang-una ay ang pagmamahal. At kapag ikaw ay marunong magmahal, yung pangkaiba noon na kasama at sa kahuli-hilihan nga ay self-control, yun ang pinakamahirap gawin. Self-control. Kaya ang ating panalangin, ako lagi sabi ko, Lord, tulungan niyo po talagang matanim sa akin ang fruit of the Holy Spirit nang para ako ay maging karapat dapat sa inyo. At sa ngayon, Lord, ang aking huling mababanggit ukol sa paksang ito. Salamat, Lord. Salamat kay Jesus, ipinagkaloob niyo sa amin na siyang naging kabayaran ng lahat-lahat. Hindi na namin dinaranas ang maghandog ng kung ano-ano. Ang aming handog sa inyo, Lord. Ang aking handog sa inyo ay ang aking puso. Ang aking buong pagkatao. Narito po ako dahil sa inyo. Ginawa niyo po akong ganito dahil mahal na mahal po ninyo ako. At lagi niyo akong nauunawaan, pinatawad sa mga kasalanan. At ang hiling ko, Lord, tulungan niyo po akong magkaroon ng lakas ng loob na lalo ko pa kayong pakakilalanin sapagkat kayo ang tunay na Diyos na dakila, wala ng iba. Iisang Diyos at 3 sa pagkapersona na laging naririyan sa amin at hindi nagpapabaya sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala, grace nyo sa amin na ibinibigay sa kasalukuyan at ibibigay pa. Salamat po Lord sapagkat kayo ang makapangyarihan sa lahat. Sa inyo ko ipinagkakatiwala ang lahat. Ako po ay inyong kaya buong pusong umaasa na sa pagmamahal nyo sa akin, nasa akin ang katagumpayan. Salamat po Lord. Salamat po. Amen. So, Amen. hallelujah. Thank you po, Nanay, sa powerful insight ni Nanay. Ng glory to God na talagang naunawaan po natin na talagang napaka mapagmahal ang Diyos dahil hindi na nagawa ngayon dahil nga po kay Jesus. Dahil si Jesus po yung naghandog at dahil nga po makita po kung paano na tayo pinatawad sa ngayon at hindi na agad-agad napaparusahan. Wala pong ganun agad. Pero magbibigay pagsusulit pa din tayo sa time na tayo haharap sa Panginoon. No? Amen. Amen. Hallelujah. Sabi nga po ni Ate Lita, ikaw po ang manalangin ito na. Sabi nga po, ipag-pray po natin sina Pastor Anelia at group of leaders including Don Watcher team. Nasa Bacolod po sila.
nagkaroon sila mission feeding sa mga bata. Nung sinabi na din to ni Pastora, no, sa akin din nung nag-usap kami. Thank you po ate sa pagpaalala at pagkandak ni Pastora Nelia. Magkandak si Pastora Nelia ng Access 1. Glory to God. Sa lahat ng gawain nila sa Bacolod. Sige po, Nay, panalangin po natin ito. Ang gawain nila sa Bacolod. Ngayon, nandoon na po sila at mag-Access 1, pag-feeding sa mga bata, kasama yung mga Dawn Watcher sa buong team po ni Pastora. Amen. Yes, Lord, dakila naming Ama. Maraming salamat po sa blessing na ipinagkakaloob nyo sa ngayon kay Pastora Nelia at sa lahat ng mga kasamahan niya, mga Dawn Watcher ng Anuling at mga iba pa. Salamat po sa blessing na yan. Yes, Lord. Kayo po ang may kagustuhan ng lahat ng yan. Kayo ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Salamat po. Magiging very successful ang ibibigay doong Access 1 at saka feeding sa mga bata at marami pang bagay-bagay na may kaugnayan sa paglilingkod sa inyo. Amen. Lord, ang lahat ng kanilang ginagawang yan ay pagmamahal, papuri at pasasalamat sa inyo sapagkat tunay na ninanais ni Pastora Nelia maraming madalang mga anak ninyo sa inyong paanan para maraming matutong magpuri at magpasalamat. Kaya Lord, sa kanilang team na naroon ngayon sa Bacolod, alam ko Lord, sila ay well protected ninyo, balot ng inyong banal na dugo at kayo ang magkakaloob ng lahat ng kanilang pangangailangan at kayo rin ang magbibigay ng katagumpayan ng lahat. Yes, Lord. Ang mangyayari po ay ang ayon sa inyong kalooban. Amen. Walang anumang distraction na Lord magaganap sapagkat ang kanilang ginagawa ay pagpaparangal sa inyong pangalan. Yes, Lord. Pagdakila. Continue na ba? Jesus. Amen. Oh, lahat po. Yes, Lord. Salamat po sa Sa lahat na nakapanood naging nito. paglalakbay ni Pastora at patuloy na paglalakbay. Yes, Amen. Lord. Salamat po, salamat po. At sa pagkakataon pong ito, yes, Lord, ang lahat po ng mga nakinig, lahat ng mga nanood, sa devotional time na ito, ang lahat ng mga makikinig pa, makakapakinig at magre-replay. Yes, Lord, sa devotional time na ito, i-bless niyo po sila at alam kong fully blessed sapagkat ito ay isang napakadakilang pagpaparangal sa Yes, inyo. Lord God. Kaya Lord, kaming lahat na nakinig, makikinig pa. Yes, Lord, salamat po sa blessing Yes. na ipinagkaloob at ipagkakaloob pa sa aming lahat. Yes, Lord God. Yes, Lord, at ang ganitong pag-aaral ukol sa inyo ay talagang inire-recommend ko po sa lahat sapagkat ito ang daan para kayo, Lord, ay higit pa naming makilala Amen. at pasalamatan Yes, ang Lord. lahat ng grace na ipinagkakaloob niyo sa amin. Kayo ang kaisa-isa naming Ama na nakapagkakaloob nito sa bawat isa sa amin. Kaya Ama, ang lahat ng nakinig nito at naging may kaugnayan dito. Yes, Lord, they are fully blessed. Yes, Lahat good ng kanilang health, mga protection. hinihiling, lahat ng kanilang mga ninanais, Yes. ay inyo nang ipinagkaloob. Yes, Lord. At sa pagbibigay nyo sa amin ang inyong bugtong na anak na si Jesus, lahat kami na may nararamdaman sa katawan mula ulo Yes. hanggang talampakan, kami pong lahat ay pinagaling nyo na. Amen. Salamat po, pinagaling nyo na kami at sa pagpapagaling nyo na yan sa amin. Salamat po, Ama, sapagkat kayo ang tanging Diyos na makapangyarihan at nakakaalam ng lahat. Tanging kayo ang may hawak ng aming buhay. Yes. Ang buhay po namin ito, sinasabi man namin amin, ito ay inaamin namin dahil sa inyong pagmamahal, ito ay kaloob ninyo sa amin. Yes, Lord. Buhay niyo po ito, kaya ang aming magagawa, ibalik namin ito sa inyo sa pamamagitan ng papuri at pasasalamat.
Magawa po namin, Lord, ang lahat ng inaasahan ninyo na magagawa namin para sa inyo at sa aming kapwa. Yes, Lord, inaangkin na po namin na ang lahat ng aming mga kahilingan ay naipagkaloob nyo na sa amin. Amen. Yes, Lord, dahil kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Yes, thank you, nagmimay-ari Lord, sa for the amin. answered Yes, prayer Lord. sa lahat. At sa lahat ng mga kahilingan ng mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga Yes, anak, Lord. answer prayer nyo na po. At ang lahat ng mga nag-aaral pumapasok sa eskwelahan, at lahat ng nasa sa loob ng eskwelahan, sila pong lahat ay inyong balot ng banal na dugo. Matitigil na po ang lahat ng mga mga nangyayaring hindi maganda. Karahasan. Yes. Lahat ng mga nangyayaring kaharasan sa paaralan, ito po ay bibigyan nyo na ng kawakasan. Amen. At huwag nyo Yes, pong Lord. pabayaan ang mga mag-aaral ay makapanood o makapakinig ng mga bagay na magiging daan para sila ay magkasala sa inyo. Yes, Lord, putulin niyo po ang anumang bagay na nagdudulot na siyang daan para makagawa ng karahasan ang mga kabataan. Amen. At ganon din po, pati mga matatanda, basta kami pong lahat, Lord, ang inyong pagpapala, pangangalaga sa amin, lahat ng umaalis ng tahanan, pumupunta sa kanilang mga gawain, makakarating ng maayos sa Amen. kanilang lugar na Yes, pupuntahan. Lord. Amen. Safe sa daan, Yes. safe na makararating, Yes. safe na makapagtatrabaho, Amen. safe na God. makakauwi. Holy Yes. Spirit. From the start to the end, hanggang saan sila pupunta, nandyan kayo, Lord. Balot Amen, niyo amen. po Yes, Lord God. kaming lahat ng inyong banal na dugo. Yes, Yes, Lord. Lord. Tanging kayo ang makapangangalaga sa aming lahat. Kaya salamat po, Lord. salamat po sa bagay na yan, Lord. Lord, i-bless niyo po ang bansang Pilipinas. Magkaroon ng tunay na kaliwanagan ang dapat naliwanagin. Yes, Lord Magkaroon ng kapayapaan ang bawat isa. God. Yes, God. Ang kahilingan na naaayon sa inyong kalooban, katulad ng mga pagbaha, mga dahilan kung bakit meron yan. Lord, kayo ang tanging nakakaalam. Kayo ang makakakilo sa lahat ng mga dapat na managot sapagkat Amen. walang nalilihim sa inyo, Oh, Lord. hallelujah. Kaya Lord, salamat po, salamat po. Ang lahat po ng mga namamahala sa amin, yes Lord, sa CLGF, salamat po kay Senior Pastor Franklin Benitez. I-bless niyo po siya sa po ng kanyang pamilya. Ang lahat ng mga pinangangalagaan niya ng mga pastor, pastora, missionary, lahat na gumagalaw na may kaugnayan sa paglilingkod sa inyo. Blessing po, pinasasalamatan naming lahat. Yes, dahil kayo ang nakapagbibigay niyan sa amin. Amen. I-bless niyo po ang aming city pastor nga ngayon ay nasa Bacolod. Ano man ang kanilang transaksyon, inaangkin na po namin ang katagumpayan Yes, sapagkat Lord. ang ginagawa nila ay para sa inyo. Amen. I-bless niyo rin po si Pastor Nilo, ang kanyang ginagawang morning and evening devotion. Yes, Lord. The more na pagpalain niyo po siya, anointed, Yes. sapagkat ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang pagmamahal sa kapwa. At ang ginagawa niya sa kanyang kapwa ay ginagawa dahil sa inyong pagmamahal Yes, at Lord. pagmamahal niya sa inyo. Amen. Ang mga nananalangin, ang mga taga-anuling, sina Ate Linda sa kanilang house prayer, sina Ate Malen, ginagawa sa church, at ang mga iba-iba pa at kami po dito. Lord, gatid ninyo. Nakikita niyo po ang lahat. At ang iba pang nagumagawa ng mga ganitong gawain, pagpaparangal sa inyo. I-bless niyo po kaming lahat. At Thank ito you. ay We are amin blessed, ang Lord. pinasasalamatan. Dahil we are fully blessed. Yes, we are fully blessed. Yes. We are anointed because of your power. Ang inyong kapangyarihan ang nagpapaalaala ng Yes. lahat ng Amen. dapat Yes, naming Lord. gawin. Amen. Yes, tinuruan niyo po kami kung ano ang masama at mabuti. Huwag niyo pong pababayaan na kami ay maligaw ng landas. Amen. Thank you, Yes, Lord. kapayapaan po sa lahat.
lahat ng mga bansa na inyong nilikha at ng buong mundo. Kayo, Ama, ang lumikha nito. Inaasahan ko na sa inyong pagpapala, ang lahat-lahat ay nasa sa ayos dahil kayo, Lord, ang aming Lord of Order. Yes, Lord. God. You are our great, great provider. Kayo ang nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan at batid namin hindi kami magkukulang dahil kayo ay naririyan. Amen. At Thank you, salamat Lord. po, dakila Salamat po, naming Panginoon. Ama, ang inyong bugtong na anak ay ipinagkaloob niyo sa amin. Hindi niyo inalintana kung ano ang mangyayari sa kanya. At salamat po sa kanyang katagumpayan. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay at batid namin, Lord. Kasama kami sa kanyang pagkabuhay. Wala na kaming alalahanin sa ano pa. Yes, Lord. Yes, Lord. Nasa amin ang buong katagumpayan at sasabi nga ninyo, ano mang pakikidigma, ano mang aming pasukin, ano mang aming lakaran, ang sabi ninyo, sa anumang pakikidigma, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, hindi ko kayo pababayaan, sa inyo ang tagumpay. Amen. Kaya, Ama, pinasasalamatan po namin ang aming katagumpayan. Kami po ay inilagay nyo na sa hanay ng mga mananagumpay. We are always above, never beneath. Yes, Lord. We are always ahead, not a tail, Yes, Lord. dahil sa inyo. At inaasahan po namin na lahat-lahat ng aming mga kahilingan, sinagot nyo na. Yes, we are fully blessed. At ano man ang aming pagkakasala, pagkukulang, yes, Lord, nasa amin na ang kapatawaran. Kaya, Lord, sa lahat-lahat ng mga bagay, yes, ipagkakaloob nyo pa sa amin. Pinasasalamatan na po namin ang lahat. At Lord, ang amin pong isang ipinamamanhik sa inyo. I-bless nyo rin po ang Nyugan, ang mga divine helper na kaloob ninyo para sa amin. Hinihintay po namin sapagkat kayo ang nakakaalam ng lahat. Walang nalilihim sa inyo. Thank you, Jesus. Ang binanggit na nakarating sa amin na merong divine helper na kaloob sa amin. Yes, pinagaling nyo na po siya. Pinagaling nyo na po si Pastor Choi. At siya po ay makararating na dito sa Nyugan. Yes, Lord. Salamat po sa hinihingi namin sa inyo na church building, fully equipped at maraming mananambahan. Kayo po ang hihipo sa lahat-lahat. Kaya, Ama, ganon din po yung mga nananambahan na dito sa amin sa Nyugan, paramihin nyo po, paramihin, tapunin nyo sila sa bilang. Kayo po nakakaalam kung sino sila, yun pong mga dating nananambahan na nawala na naman po, kayo po ang tanging makakahipo sa kanila. At Yes, kami po Lord dito God, sa salamat Nyugan, po, Panginoon. gawin niyo po kami na asin at ilaw para nang sa ganon, marami pa kaming Yes, Lord. maakay. Hallelujah. In the Kayo name of ang Jesus. aming sandigan, kayo ang tutulong sa amin. At Ama, lahat-lahat po ng aming pangangailangan kayo ang magkakaloob. Ang aming buhay po ito ay handog namin sa inyo. Maging karapat-dapat kami sa inyo, magawa namin ang lahat ng inaasahan nyo sa amin. At ito po ay amin ang pinasasalamatan. Kaya Ama, sa pagkakataong ito at sa aming paghiwa-hiwalay, pansamantala, sapagkat inaasahan naming magagawa pa namin ang aming ginagawang ito ng paulit-ulit at hindi pa kayang bilangin. Pinasasalamatan po namin ang katagumpayan ng lahat. At ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba ay tanging sa inyo namin ibinabalik, dakila naming Ama, Anak at Espiritu Santo, sa napakadakilang pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you po, Nanay, sa powerful prayer. Thank you, Lord. So, ito po yung general. Hindi mo na-mention ng ating pangalan, pero para sa atin lahat po yon, no? Sabi ni Ate Christy Marasigan, thank you, Lord. Amen. Sa Ate Lita de la Paz, amen. Thank you din po. Yes, Lord. Sabi niya, hindi mo kami. Sabi nga po ni Ate Lita, yes, Lord. Ipag-pray. Pray na natin si Pastora, no? So, salamat. Sabi nga po ni Ate Tess Robinyo, nandiyan din po. Bless morning po, Pastora Bertie at Ate Junme, Nanay Mina. Hallelujah. Yes, Lord. Sabi ni Ate. Yes, oh Lord. Sabi ni Ate Christy Marasigan.
No, teaching pong amen and amen. No, thank you po sa nandito. Thank you Lord. Amen. Sabi ni Ate Lorna. So tayo pinagpala, no, hanggang 8 po tayo ngayon kasi may klase po si Ate Junmin sa leadership training ng CLGF. Pray natin lagi si Ate Junmin na makatapos siya hanggang sa graduation day ng sa January sa Begin with the King. No, so sa kanyang mga lahat ng kasama si Ate Minda nandun, no. So panalangin po natin din po siya, no. Sama natin sa panalangin araw-araw, no. Kasi madali lang po talaga ang kanilang klase. Kailangan po ng knowledge, wisdom, and understanding. And glory to God. Ate Celsi, nandyan pa din. Thank you. Ate Lorna, thank you. At mula kanina hanggang ngayon, nandiyan pa din kayo. No? Pagpalain pa tayo, Lord. Good health and protection. Mahabang buhay. At walang sakit at karamdaman. God bless po everyone. Shalom po sa lahat. Ano po, na talagang mula kanina hanggang ngayon, ay tinapos po ito at tayo po ay aanihin natin siksik-liglig at mga umaapaw na Amen. pagpapala. Thank you po Ate Lita Amen. Nilapas and Kuya Baba. Blessed evening din po sa inyo. No, diyan sa New Jersey. Shout out, no, at saka sa lahat ng taga nasa Bacolod na ngayon. No, tayo po ay manalangin. Patuloy tayong manalangin para sa kanilang katagumpayan. Amen. Salamat po Pastora Virginia Cadayuna Bula, Nanay Mina, at Ate Junmin. God bless po. Glory God bless to din po. God. Salamat po Ate Christy. Shalom. Glory Ate to Litsa God. Sida at Ate Karen Kahagastihan at sa lahat pang manunood nito sa replay. Ate Jackie. Thank you po. No, so like and share lang po natin para maririnig din po sa mga kasama natin, mga mahal natin sa buhay, na mga ka-friends natin sa FB. God bless po. Shalom po sa lahat. See you po tomorrow sa mga bilang chapter 16, no? Ito ay linggo na naman din tomorrow. No, shalom po, no. Mag-umpisa na po siya. Yes, Lord. God bless po sa lahat. We love you all with the love of the Lord. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Shalom, to Shalom everyone. everyone. We love you. God bless us all. God loves us all. Amen. Shalom.